Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, investigasyon ng Australia sa Bondi attackers, kinumpirmang wala silang naging terrorist training sa Pilipinas. Higit 2,000 kahon ng smuggled cigarettes na hukay ng otoridad sa Maguindanao del Norte. Inflation sa bansa bumilis sa 1.8% nitong Disyembre 2025. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ikinagalak ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kumpirmasyon mula sa Australia na walang nakitang ebidensya na nagsanay o nakakuha ng logistical support sa Pilipinas ang mga suspect sa madugong pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney noong December 14. Sa isang opisyal na pahayag, kinilala ng DFA ang ulat ni Australian Federal Police Commissioner Chrissy Barrett na sumasang-ayon sa paunang investigasyon ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa ulat, walang basihan ang mga espekulasyon na sumailalim sa pagsasanay ang mag-amang suspect na sina Sajid at Navid Akram habang nananatili sa Davao City mula November 1 hanggang 29, 2025. Nagpasalamat din si Australian Prime Minister Anthony Albanese kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga otoridad ng Pilipinas sa mabilis na pagbibigay ng impormasyon at CCTV footage na malaki ang naitulong sa investigasyon. Higit 2,000 na kahon ng mga smuggled na sigarilyo ang na-recover ng mga otoridad matapos itong matagpuang nakabaon sa lupa sa barangay Gumagadong, Calawag, Parang, Maguindanao del Norte. Sa pangunguna ng Bureau of Customs at ProBar, higit isang linggong isinailalim sa surveillance ang lugar hanggang sa napansin nila ang kahina-hinalang hukay sa isang pribadong lote. Gamit ang backhoe, nadiskubre ang kahon-kahong kontrabando na nakabalot ng plastik. Nagpapatuloy ang paghuhukay sa smuggled cigarettes at ang investigasyon para matukoy ang responsable sa pag-iimbak ng mga kontrabando. Bahagyang bumalis ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa na umabot sa 1.8% nitong Disyembre 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa 1.5% noong Nobyembre. Ngunit pasok pa rin sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 1.2 hanggang 2%. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pangunahing salik sa pagbilis ng inflation noong nakaraang buwan ay ang presyo ng food at non-alcoholic beverages, bigas, kasuotan, kuryente, tubig at iba pa. Dahil dito ang average inflation para sa buong taon ng 2025 ay naitala sa 1.7%. Di hamak na mas mababa kumpara sa 3.2% noong 2024. Mas mababa rin ito sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan at ito na ang pinakamabagal na annual average inflation rate mula 2016. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.